Alright guys, long time no see. Shoutout po sa lahat ng mga Ilongga. I'm Ilongga. Gagawa po tayo ng kutsinta for today. Ito po, ilagay ko na po yung gagawin po natin is 2 cup flour na para sa kutsinta natin. Isalain po natin siya. And then, same din po sa cassava flour. Cassava flour or cassava starch po. Cassava starch or cassava flour or tapioca. Yan, dito kasi tapioca flour. Tapioca starch. Cups din po nito. Pero kung gusto niyo po yung ano siya, yung medyo gummy, medyo dami-damihan niyo po yung cassava or tapioca starch or tapioca flour. Kung gusto niyo po yung medyo gummy, yan po. Kaya medyo pinuno ko po yung, medyo apaw po yung ano, yung cassava flour, yung ano ko, yung cup. Kasi para po ano, madami. Longer. Then, maglagay po tayo ng ano, muscovado sugar ng half cup. Ito po gamit ko is 1/4. So, dalawang ano po nito. Dalawang takal na tag 1/4. Bali, 1/2. Bali, half po ito. Half cup na muscovado sugar. And then, next po natin is i-mix po yung mga dry ingredients natin. Hindi, meron po akong ni-ready na isang lagayan. Ito. Para sa mga wet naman. Yung sa mga ano natin, liquid. Kasi hindi po siya kasya dito. And then sa ano po, sa milk, maglalagay po ako ng 2 3/4 cup sa milk. 2 cups and 3/4 po. Ito, 1 cup pa lang to. Pero ang ilalagay po natin is 2 3/4 sa milk. And then sa water, 2 3/4 din po. Ito, pangalawang cup ng milk. 2 then 3/4. Ito, 3/4. 3/4 lang po yan ng milk. And then, maglalagay po ako ng water na 2 3/4 din po. Water.
and 3/4 lang po yan na water. Then, maglalagay po tayo ng brown sugar ulit na half cup. Kanina po, yung nilagay natin na half cup is muscovado sugar. Ngayon po, yung brown, yung normal na brown. Yung ito po, yun. Half cup po nitong brown sugar. Diba, light lang po siya. Yan. Okay, maglalagay po tayo ng 2 teaspoon na live water. 2 teaspoon lang po siya. Para hindi po siya magkaroon ng aftertaste. Pwede rin po hanggang 3 teaspoon. Okay na po yun. 3 teaspoon. Kasi pag na-over po siya, nagkakaroon po siya ng aftertaste. Tapos ito na po. Ihalo na po natin itong dry ingredients dito sa ating water and milk. Pwede rin po kayo maglagay ng condensed milk. Palitan nyo po yung brown sugar na half cup. Mas masarap po yun. Kaso lang, naglagay po ako ng milk. Kaya di ko na kailangan yung yung condensed. Gamit na po ako nitong whisk. Para madali siya. Tapos kung gusto niyo po na kulang pa kung gusto niyo po dagdagan ng sugar, tikman niyo lang po. Alright guys, isala na natin dito. Ganyan po ang paggawa ng para po maging maganda. Kasing ganda niyo. Shout out po sa lahat ng mga Ilongga at Bisaya. Kumusta kayo? Please po like, share, and subscribe our YouTube channel. Thank you in advance. Ayan po. Kaya kailangan nyo siya salsalain. Kasi minsan pag di nyo nahalo mabuti, meron yung mga buo-buong flour. Ayan po. Pinapasok ko lang yung ibang sauce sa gilid para ito bumaba din siya at saka matunaw din. Ayan. Nilagyan ko lang ng ng sauce din sa baba. Ayan. See nyo, diba? Okay na po ito. Ayan. Titikman nyo rin po kung okay sa inyo yung panlasa ha. Kasi for me, okay lang. Lalo na kung gagawa kayo ng yema sauce. Pero sa akin, tamang-tama lang po yung tamis niya. Lalo na kung hindi kayo mahilig sa matatamis. Kasi ako di mahilig. Kaya gusto ko yung light lang sa panlasa. Okay guys, pag napahinga nyo siya, pag di nyo nagalaw, halu-haluin nyo po siya ulit kasi
ano, para mag-mix po ulit. And then, tsaka nyo po, kung may ganito po kayo, mas okay. Pero kung wala po, okay lang, iba. Para madali siya ilagay doon sa lagayan ng kutsinta. Yung sa mold. Then, ito na guys. Ilagay nyo siya dito sa ano nyo. Sa kutsinta nyo na ano. Kung ayaw nyo po yung kulay nitong ano, kutsinta ninyo, pwede po kayo mag-add kulay red or ano, yung atsuete na kulay. Pwede po. For me kasi okay na yung ganitong kulay. Mamaya, pwede ko po siya baguhin yung kulay pag once na tapos na po itong 2 dozen na ano, na ganitong kulay. Lalagyan ko po siya ng parang pink kutsinta ko para po mag dark naman ito. Pwede nyo po iba-ibahin kulay yung kutsinta ninyo para ano, depende po sa inyo. Ito na po yung pangalawa na po ito. Ayan, una, ito yung pangalawa. Pangalawa na po yan ha. So, maglagay ako ulit. Okay, then ilagay nyo na to yung ano, yung pangalawang steamer. Tapos, mamaya yung natira natin guys na ano ng kutsinta, pwede po natin lagyan ng ibang kulay para ano, maiba siya kasi di ba madami, kaya madami yung ginawa ko guys, hindi ko siya binibenta. Kasi weekend ngayon, Thursday, so may darating tayong mga bisita, kaya naganda lang ako. Okay, ganyan na yung tubig guys, kumulo na yan siya. Nung kumulo po siya, hininaan ko na kasi ang ano po sa kutsinta is mahina lang yung apoy. So nung kumulo siya, hininaan ko na yung ano guys, yung apoy. So ganun na lang, basta pakuluin nyo muna, and then lagay nyo yung, and then takpan nyo po siya ng merong may towel or ano man dyan na malinis sa bahay ninyo. Kasi para po yung tubig hindi po mapunta direct doon sa niluluto natin sa kutsinta. Tapos antayin nyo po ng mga siguro 20 to 30 minutes. I-check nyo rin po kasi yan eh. After 20 minutes, i-check nyo po kung okay na, and then yun, okay na siya. Alright guys, ito na yung kutsinta natin. Ayan, tapos na sila. Mga 20 minutes din natapos. So, papalamigin ko muna konti, and then i-next ko tong tira pa. Kasi, ito lang yung ano ko eh. Yung mold ko para sa ano, sa kutsinta. Alright guys, may natanggal na akong isa. So, okay lang siya. Tama lang. Mainit nga lang. Tinikman ko siya guys. Okay na okay yung ano. Okay na okay yung lasa niya. Hindi siya ganun katamis. Hindi rin siya mataba. Tapos kung mayroon pa kayong caramel sauce para dito, tamang-tama lang siya. And then yung pagkagami niya guys, masarap. And then yung sa pinagtanggalan nyo po, yung ito, pwede nyo na po hindi hugasan kasi kakatanggal mo pa lang naman dito. Wala naman, hindi naman nagkaroon ng problema. Kasi madalas ko naman siya gawin na pag nilagyan ko, hindi ko na hinuhugasan. Basta yung ngayon lang, yung bago lang. Siyempre, after nyan, pag wala ka nang lutuin, siyempre, hugasan mo na siya kasi mapapanisan, di ba? Pero yung ngayon, kung sasalang ka ulit, wala ka nang paglagyan, at saka yun lang ang lagayan mo. So, pwede mo na po ito anhin na hindi kailangan hugasan. Basta gamitin mo na siya agad. Siyempre, kung yun lang naman lagayan mo, diba? Hindi naman po siya nasisira or nagkakaroon ng ano. Kung yun pa rin ang gagamitin mo.
Tapos yung mga ganyan. Alisin mo lang po yan. Ito guys, ito na yung gawa ko. Tingnan nyo. Ang ganda, di ba? Parang caramel yung kulay niya. And then, ito na po yung inalisan ko. As long as na malinis po siya, tsaka kakaalis mo lang naman ng kutsinta dyan, okay lang po yan. As long as na malinis ang pagkakuha ninyo ng kutsinta sa loob ng lagayan. Pwede nyo pa po yan gamitin kahit na hindi hugasan. Basta, at least kakatanggal nyo pa lang. Diba? Alright guys, ito, lagyan ko siya ng konting kulay. Ibang kulay naman. Or mag-dark siya konti. Kulay red po itong nilagay ko konti lang. So, parang pink siya. And then, meron ng color yung Conchintas Tauna. Gawa ng dark brown sugar, yung muscovado. Kaya, we'll see kung anong maging kulay niya. Tsaka, syempre, bawat lagay ninyo yung ng ano ninyo sa lagayan ng kutsinta is i-mix nyo po muna siya. Ayan. Medyo nag-ano siya guys, nag-dark. So, okay na to. Ayan. And then, lagay nyo na sa lagayan na dito. Tapos, lagay nyo na dun sa mold. Sa molder ng kutsinta. Ayan. Siguro, ano pa to guys, 2 salang pa to, or 1 salang na lang para. Tsaka may sobrang konti siguro. We'll try. And then after nito, syempre, tsaka nyo nahugasan yung lagayan. Wala naman, hindi naman masama yung ganito. As long as malinis. Masarap siya guys. Try nyo. Tama lang yung lasa niya. Hindi yan masarap siya. Kasi yung tamis niya. Hindi siya ganun katamis. Tamang-tama lang siya. Lalo na sa mga hindi mahilig sa katamis. Ang sarap niya as in. Malinamnam. Kasi gawa ng milk na nilagay ko. Hindi siya puro tubig, diba? Kahit pag nagbibenta ako guys, ganun din ginagawa ko. Milk din. Hindi ko siya tinitipid. Ayan. So, mayroon pa tayong natira dito. Siguro kasyang-kasya na to, diba? Tamang-tama lang. Tama lang po siya. And then habang yung tubig is pinapainit ko, mamaya isasalang din natin to. Pag mayroong konting natira, pwede na natin dito ibuhos, punuan dito sa sa lagayan. Kaysa masayang, di ba? Ayan. Di ba? Sayang. Ayan guys. Ayan. Siningat ko pa to guys para diba? Ayan. Tapos after nito guys, marami nang hugasan. Here guys, ayan na guys, kulo na yung tubig. Ayan yung sinasabi ko kanina. And then, hinaan nyo lang yung tubig ninyo. Yan. Pag ganyan na siya, okay na. Tapos, lagyan nyo na ng towel yung cover. Then, lagay nyo na yung kutsinta nyo. Yan. For 20 minutes to 30 minutes naman guys. After 20 minutes, i-check nyo ulit. Pag okay na, then off nyo na po. Tapos, tanggalin lang ulit sa lagayan niya. And then, nagluto din pala ako ng adobo. Charan! Adobo with gata and Sprite.
Yan, nagluto din ako ng adobong manok. Okay guys, thank you for watching. Please subscribe, share, and like. Thank you. Mwah.